Puta, kala ko GTA lang ang peg eh. Totoo. Tinambangan nila yung mayor sa Maguindanao at ang ginamit nila, putya, RPG. Alam mo, pinost ko sa Facebook to eh. Akala daw nila nag-shooting lang ni Carto Dalisay eh. Na ang hirap mahalin at ang mahal pa rito. Dito ka lang pupunta ha, hindi ka lalabas. Hindi ko mo ikaw ay popular, ay untouched. Siyempre, ganyan naman talaga sasagot niya. Di ba? What do we expect came from Sonny Trillanes? Hindi sila papantay at hindi sila paparehas kay BP Inday. Lalo-lalo na sa botohan at sa dami na nagmamahal kay BP. Totoo yan. Alam na nila yan. Kaya nga kung ano-ano ginagawa nilang paraan eh. Di ba? Alam na nila yan. At to the point, yung mga... What's up mga kayon and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapang hit it. Di kami natatakot sa katotohanan. Lunes na naman. Boses ng masa aming pinapakinggan. Ha! Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. January 26 Monday, ay Lunes na naman. Trabaho na naman ang inyong lingkod. Mamayan, totoo ang laban. Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong. Maraming salamat sa lahat ng mga tumututok, nagko-comment dyan sa Comsec. May halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Grabe, kabilis ng panahon, no? February na kaagad sa Saturday. Sa Sunday. Walang kinakampihan, sumasalamin. Lakaw! Totohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, kampi. Siyempre! Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, isang magandang umaga, hapon o gabi. January 26, araw ng Lunes dito sa Pilipinas. Yung mga, kung ano man ang araw dyan sa inyo, kung ano man ang weather dyan, umaga, hapon o gabi, kayo na po bahala mag-adjust. Maraming salamat sa lahat na nagko-comment dyan sa baba para sa algorithm namin. Doon sa mga nag-like ng video na to, maraming salamat. At sa mga magla-like pa, thank you so much. Paki-double check mga kayon kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon. Bakit? Para saan yung bell icon? Kasi may mga nagko-comment sa akin na welcome back daw. Hindi naman ako nawala. Kasi pag pumunta kayo ng YouTube, cellphone, iPad, o computer naman ang gamit nyo, yung home feed, hindi pa kasi nire-recommenda yung mga videos ko ni YouTube. Kaya hindi ako lumalabas doon sa home. Yan, di ba? Yung pag-open naman ng YouTube, di ba? Yung parang pinaka front page. So, hindi lumalabas. Pag hindi ka ni-recommend ni YouTube, hindi lalabas doon. Kahit na nakasubscribe ka na o kahit na nakaklik pa yung bell icon mo. So, yun ang yun ang downside eh. Kasi kahit gaano kaganda yung video mo, kahit gaano kaganda yung topic mo, pagka hindi ni-recommenda ni YouTube yung video mo, hindi ka lalabas doon sa parang pinaka-front page. Yun sa home feed. So, kailangan mo pang pumunta sa channel ko o kaya i-click mo yung bell icon mo dyan. Yan, meron ka dyan. Lalo na pag nakalagin ka sa YouTube mo, meron dyan. Tapos makikita mo doon kung sino-sino yung mga nag-upload base doon sa mga sinubscribe mo. Yon. So, iba pa yung subscription mo saka yung notification mo doon sa mga lumalabas doon sa home feed ng YouTube app ninyo. I believe kahit sa Facebook, ganun din eh. Ganun din. Kaya talagang importante na paki-like yung video na to, pakita natin yung suporta ng mga kapwa DDS natin, paki-subscribe na rin. Sa description box sa baba, mga kayon, merong mga backup channel dyan, paki-click na lang, tapos paki-subscribe na lang. Meron tayo dyan, When Tito Talks, yung we're talking about anything under the sun, marriage, friendship goal, yan, pag-uusapan natin dyan, yung mga diskarte, diploma, yung mga, realidad na nangyayari sa buhay.
diyan sa podcast natin. Pagkahilig mo yung mga pagkain, food vlog, Tito ng ina mo, Tito Jom, saka yung Solid Duterte update. Okay. Ayun na naman pagka nagsawa ka na sa politics, pwede ka pumunta dyan. Nasa description mga kayo na, umpisahan na natin to. Maraming salamat. At paki-comment naman dyan sa baba yung exact location nyo. Nakita nyo to sa Maguindanao? Puta, kala ko GTA lang ang peg eh. Totoo. Tinambangan nila yung mayor sa Maguindanao. At ang ginamit nila, putya, RPG. Alam mo, pinost ko sa Facebook to eh. Akala daw nila nag-beat shooting lang ni Carto Dalisay eh. Puta, ganyan na ngayon. Oo, hindi ka na kukunin sa baril-baril. Yung wala yun. Panis yun dito. Ito, RPG. Fire in the hole! Ganon. Biri mo ganyan. Buti nilang buhay. Buhay eh. Buhay. Bobo din eh. Nakakatakot lang kasi tanga na RPG. Hindi gaya ng puta, bobo, buhay eh. Buhay din. Pero putya, alam mo kay Duterte, alam mo, hindi naman perpekto yung gobyerno ni Duterte. Wala, alam naman natin yon. Alam natin yan. Hindi natin kiniklaim na perfect at sobrang ganda ng pamamahala ni Tatay Digong. Siyempre hindi. Hindi naman natin mape-perfect yan. Pero putya, wag naman yung ganito. Biro mo, tatambangan ka, RPG gamit. Para ka lang naglalaro ng PlayStation yan eh. Di ba? Wag naman ganyan. Okay na yung mga tutok barel. Di okay yan. Parehas lang hindi. Biro lang yan. Di ba? I mean, to the point na ganyan na nangyayari sa kapaligiran, it only means lang, it reflects actually kung anong gobyerno meron tayo. Totoo yan. Kasi wala nang takot itong mga to eh. Tingnan mo Tingnan mo. Walang takip yung muka. Ganong kalupit. Ay di naman bobo itong mga to. Sigurado, alam nila na may mga CCTV sa paligid. Not unless, bobo nga. Diba? Pero hindi eh. Broad daylight, walang takip yung mga mukha kahit itong bumaba na to, nag-RPG. Puta, talagang papatayin nila yung mayor sa Maguindanao. Yun nga lang, hindi nila napatay. Ano na nangyayari? Ganyan ang mangyayari pag meron tayong bangag. Nahihirati na sila sa sobrang luwag ng gobyerno natin na parang walang wala talaga. Yun na yung tamang term. Biri mo, magbibuhat ka ng RPG, titira mo yung RPG, wala kang saplot sa mukha. Puta, mga gumagawa niyan, mga pawang professional lamang. Anong baril-baril? Anong sasakin ko? RPG-hin ko yan. Swerte na nasa ibang bansa talaga. Grabe. Sorry lagi ko kayo na pagdidiskitan. Actually, hindi. Naiingit nga ako eh. Kung bit-bit ko, pamilya ko dyan, tapos ang trabaho ko, vlog. Yung vlog, ang kagandahan sa ganitong trabaho, pwede kahit saan. Luzon, Visayas, Mindanao, pwede rin abroad. Kailangan ko lang internet, laptop, cellphone. Magandang internet. Bubuhay ako eh. Diba? Mabubuhay ako. Kaya ko nga sabi ko nga sa asawa ko, kaya kong lumipat. Kung gusto mong lumipat, kahit sa Baguio, Cebu, Davao, pwede kasi hindi ako malayo sa trabaho ko dahil ang trabaho ko, opisina ko lang. Bigyan mo lang ako ng kudrado, bigyan mo lang ako ng laptop, magandang internet. Makakapagtrabaho ko. Diba? Kaya talagang sabi ko, ingit na ingit talaga ako sa sa mga OFW. Okay, eto, si Bianca Gonzalez nag-post. Eto, nag-trending to. Sabi niya, bakit ganun? We book a trip to Siargao and it's more expensive than a trip to Hong Kong, Bangkok, or Vietnam, yung mga Southeast Asia. Mas mahirap suportahan ang lokal na turismo dahil ang mahal. Para may nabasa pa nga ako, ang mirap mo naman mahalin, Pilipinas. I'm sure maraming tatamaan dito. At pag pinuntahan mo yan, maraming comment. Talagang maraming comment na nagpapakita ng simpatya rito kay Bianca Gonzalez. Totoo naman talaga na ang hirap mahalin at ang mahal pa rito. Dito ka lang pupunta hindi ka lalabas. Pupunta ka lang sa may mga nagko-comment nga, mga OFW din eh. Sinasabi nila na, kaya hindi kami pumupunta dyan eh. Pupunta lang kami para mag-ayos ng papeles tapos sisipat na. Mas okay pa mamasyal sa mga East Asia,
sa mga Southeast Asia kaysa sa Pilipinas na napakamahal at ang hirap pa. At para kapag ang totolonggesin ka pa ng kapwa mo Pilipino. Yan yung sinasabi ko. Domino effect, nagre-reflect ko anong klaseng meron tayong gobyerno ngayon. Alam mo itong mga to, ito sa totoo lang, ito real talk to, bago tayo umabot to sa mga video, ito real talk to. Hindi naman perpekto ang gobyerno ni Duterte. Wala naman nagsabing perpekto. Yun nga lang, it is better and actually, mas maganda pa ang bansa natin noon nung si Tatay Digong yung namumuno rather than to any other president ngayon, existing man o doon yung mga past president natin. 'Di ba? Oo, nagmumura yung taong yan. Ako lagi ko nga sinasabi sa inyo, ang tingin ni God nasa puso eh. Hindi naman panlabas eh. Tayo kasi pag nag-judge ng tao, ang tingin lang natin labas. Hindi nyo naman nakikita kung ano yung nasa puso eh. Oo, nagmumura si Tatay Digong. Hindi naman kailayan. At hindi naman natin kinakaila. Lahat naman tayo witness dyan. Pero anong pipiliin mo? Yung maka-Diyos, every Sunday nagsisimba, tapos Monday to Saturday walang ya? O doon sa taong nagmumura na talagang alam nasa puso, kilala ang Panginoon? Anong pipiliin mo? Pero hindi ko sinasabing okay magmura, syempre. Kumbaga, nandiyan na eh. Given the situation, given the fact na ayan na yung pagpipilian mong tao. May karakter si Tatay Digong, may karakter yung mga ibang presidente, may mga style, skill, talent, etc., personality, characteristic. Ano ang mas pipiliin mo? 'Di ba? Yung mga nagpapanggap na every Sunday, simba-simba, tapos napakawalang ya, kurakot naman pala. 'Di ba? Look what is happening now sa gobyerno natin. Sino-sino na. Alam mo, ang nakikita ko dyan, ito akin lang akin lang. Putya, baka kasi kasuhan tayo. Akin lang to. Hindi ko kinukumbinse ang mga manonood ko, ang mga viewers ko, ang mga audiences ko na maniwala sa akin. Hindi ko hinihikayat sa makayan. They have their own opinion and they have their own belief. Diba? As mas magaling pa nga sa akin yan, ito, tingin ko lang. Kaya siguro ayaw nilang ikanta yung isa't isa na parang mayroon silang pinoprotektahan, na mayroon silang pinagtatakpan. Kasi madadamay sila eh. Kasi alam nila sa sarili nila, may kagaguhan din sila. So yun. Alam nyo kasi, meron kayong ginawang kapalpakan, nang urakot kayo, nang gago kayo, kaya hindi nyo maikanta kasi damay-damay kayong lahat. Eh, mas nauna pa makulong si Pong eh. Diba? Ang nangyayari kasi, ginagago kasi tayo. Paulit-ulit ako eh. Oo, paulit-ulit ako. Hindi lang to isang beses nyo narinig sa akin na ginagago tayo. Totoo naman. Ano bang gusto nyo sabihin ko? Saka kailangan paulit-ulit tayo. Kung si Atty. Vic nga, paulit-ulit doon sa mga gusto niyang i-content eh. Di ba? Kasi pag hindi natin kinontent to, pag isa lang beses lang tayo nag-content, wala. Tatabunan lang nila yan. At pag tinabunan nila yan, eh, wala na. Yung kita nyo, papeb na tayo. Ito, papeb, example. Palabo na ng palabo yung flood control na yan. Tingnan nyo na yung Blue Ribbon Committee. Putay na, wala ako naintindihan sa totoo lang. May mga witness, iba nagsasagot. Ando si Kong Leviste, ine-encourage na, sige, tanungin nyo na ako kung anong gusto nyo tanungin. Hinuli pa siya. Di ba? Hindi naman siya nasa umpisa eh. Nasa hulihan siya eh. Paano ba naman hindi ka mag-aano niyan? Di ba? Eto, nakakita ko lang to Dinownload ko lang. Ito talaga ang pinakamagaling na senador. Isipin mo, pati yung tanong na hindi kayang sagutin ng witness, nasasagot niya. Tama mali, di ba? Siya na ang sumasagot. Anong nangyari? Di ba? Alam niyo sa totoo lang, si Senator Dante Marcoleta, syempre hindi naman niya sasabihin, ito akin lang. Feeling ko inis na inis din yan. Oo, sino ba namang hindi? Kung tayo nga inis na inis. Inis na inis yan kasi nung una pa lang, napalitan siya bilang chairman ng committee. Kasi mahuhuli niya na eh. Kumbaga yung flow ng ano niya, yung flow ng investigasyon niya, smooth eh. Leading to malaking isda. Kaya nangyari, diba? Ganun na ngayon. Pagka medyo, ito sasabihin ko lang, pagka medyo makatao ka, makabayan ka, makaprinsipyo kang tao, medyo titirahin ka na yan. Pansin nyo naman yan kay Kong Kiko, kay Kong Leviste, kay Rodante Marcoleta, di ba? Ini-issuean pa nga yan sa SOSE, di ba? So, kailangan parang ngayon, ang nakikita ko kasi kailangan pagka
pagka sumali ka sa politika, kailangan a-adapt ka na lang sa sistema eh. So dapat wala kang prinsipyo sa sarili mo. Dapat wala kang palabra de honor sa distrito mo, wala kang palabra de amor sa bayan, sa kapwa Pilipino. Kailangan ikaw mismo, pag pumasok ka sa politika, wala kang ibang gagawin kundi a-adapt ka lang sa sistema nila. Pagka hindi ka umadapt sa sistema nila, ikaw ang sisirain nila at ikaw ang palalabasin nilang masama. I'm sorry to say to all, but this is how I think our government is sa ngayon. Di ba? Nakakapagod, nakakasawa. Kung mali man ako sa pananaw na to, then prove me wrong. Di ba? Kung mali man ako, kung ako lang ang nakakaisip nito na ganito na nangyayari, then prove me wrong. Then hihingi ako ng tawad kung mali ako. Pero alam ko sa sarili ko na hindi lang ako nakakaisip nito eh. And I'm sure mag-a-agree tong mga viewers ko. 'Di ba? Comment down below kung agree kayo sa akin o you disagree with me. Kasi kung hindi naman ako tama, I'm willing to gain knowledge came from them eh. 'Di ba? Na they prove me wrong. Magpakulong kayo ng malalaking isda. Ayusin niyo yung investigasyon, ayusin niyo yung pamumuhay ng kapwa Pilipino. I know for the fact na bakit kayo umaasa sa gobyerno, may mga sarili-sarili kayong buhay. Ganun pala eh. Sana wala na tayong gobyerno, kanya-kanya na lang tayo rito. 'Di ba? Ang sandalan ng Pilipino, gobyerno eh. Hindi naman talaga kailangan iasa mo lahat sa gobyerno. Wala namang ganun. Wala namang kaming hiniling ng ganun. Wala naman din kaming sinabi na ganun. 'Di ba? Ang gusto lang namin, pagka kailangan namin ng gobyerno, ay meron kaming maaasahan. Like what? Yung health. 'Di ba? Mga PhilHealth, yung mga libreng pagamutan. Although meron naman. Pero syempre alam natin pahirapan. 'Di ba? Yung quality education nakukuha lang sa mga pribado. 'Di ba? Sa mga public wala masyado. Maliban na lang kung masipag talaga yung estudyante. Paano kung ano? 'Di ba? Yung mga teacher, 'di ba? Although karamihan ng mga teacher, syempre naman yan, equip naman yan ng knowledge at saka merong mga seminar yan. Ang gusto kong sugatan dito, yung gobyerno natin itself, 'di ba? Mababa yung sahod, mataas yung bilihin. So syempre, kahit anong trabaho, teacher ka man o naman yung trabaho mo, kakapusin ka pa rin dahil sa taas ng bilihin, sa dami ng mga bibilin, sa dami ng pangangailangan, ng demand. So ang tendency ngayon, uutang ka. So hindi pa dumarating yung utang mo, negative ka na. Pagdating ng sahod mo, ibabayad mo sa utang mo, then negative ka ulit, uutang ka ulit. 'Di ba? Yung mga tao sa probinsya, lumuluwas dito. Yung mga nandito naman, unti-unti nang umaalis kasi saturated na daw sa Maynila. So patong-patong domino effect eh. 'Di ba? Yung mga infrastructure na dapat talaga magpapaluwag, magpapagaang ng buhay ng Pilipino. Yung iba naman, hindi nagagawa. Yung iba, nagawa. Salamat. 'Di ba? Dahil kay Tatay Digong, marami din mga build na nagawa. Yung Manila Bay nga, sinisilip nyo pa eh. 'Di ba? Yung Manila Bay, sinisilip nyo pa, samantalang alam naman natin lahat dito na kung ano itsura ng Manila Bay noon. I-search nyo na lang, di ba? Kung ano i-search nyo, Manila Bay noon versus now. Kung hindi kayo madismaya, di ba? Ito, tulad na lang nito. Romualdez, mas iniisip ang bansa kaysa sarili. Di ba? Talagang abuse, no? Over-abuse talaga yung yung paggamit ng social media. To the point na, alam mo, sa social media talaga pwede kang magsinungaling eh. Sabi ko nga, yung mabuti pwede mong gawing masama eh. Yung masama pwede mong gawing mabuti. Lahat pwede mong gawin sa social media. At sigurado ako may maniniwala sa'yo, hindi lang isa. 2, 3, 4. Magulat ka pa, marami pa eh. 'Di ba? Tulad na lang, baka mas marami pang naniniwala eh. 'Di ba? Kasi ang atake ngayon, social media na. 'Di ba? Pagka medyo mahina-hina ka dyan at mahina ka mag-research sa sarili mo, malamang yung mga ganitong statement, naratibo, papaniwalaan mo na. Alam natin yan. Para doon sa mga hindi nakakaalam, medyo bilib na sila dyan. Pero tayo, pagka medyo malikot ang isipan mo, mapanaliksik ka, alam mo kung anong totoo na nangyayari. 'Di ba? Okay, game na tayo. Video. Grabe. Eto yun! Meron pala ako. Ito yung tinambangan. Ayun, tatambangan yung itim. I'm sure napanood nyo na to. Ayun yung puti na van. Yung titira ng RPG. Ayun, bumaba na. Parin daw! Boom!
Tapos sisipat yan. Sisipat, di pa nga nakapagsara ng pintuan, kakamadali oh. Nakabukas pa yung pintuan. Sarado mo, ulul. Pati sa likod, bukas pa oh. Diba? Yan yung, yan ang nangyayari. Di ganun sila ka-confident to the point na bababa sila, mag-RPG sila na walang saplot yung mukha nila, na alam naman nila na kahit saan sila magpunta, merong mga CCTV, hindi man dyan sa ibang lugar man. Masusundan sila ng CCTV. Ganun sila ka-confident. Bakit? It reflects eh. Diba? Parang ganito lang yan. Pagka yung anak mo, medyo salbahe, magre-reflect yan sa magulang. Hindi naman sa bata eh. Diba? Magre-reflect yan sa magulang kung paano niya palakihin yung anak niya at kung paano niya disiplinahin. It reflects kung anong klase magulang ka. Same logic applies to our government. Pagka ganyan na yung mga tao, it reflects kung anong klaseng gobyerno meron tayo. Correct me if I'm wrong. 'Di ba? Baka namamali ako. I'm willing to correct myself. Pero 'di ba? It reflects kung anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon. Kasi ano pa bang kailangan ko explain doon? Nag-RPG, 'di ba? Nag-RPG, walang katakot-takot, hindi man lang tinakpan yung mukha, kahit sombrero man lang, wala eh. Di ba? Ganun din sa anak natin, no? Pagkasalbahe anak mo, di ba? It reflects. Siyempre, hindi mo nadidisiplina. Ibig sabihin, puta, hindi mo ba dinidisiplina yung anak mo? Ganun din sa gobyerno. Hindi nyo ba nadidisiplina yung mga tao sa Pilipino? Puta, ganun na lang. Kumantambang. Dati, ang tambang, baril, ito, RPG. Kulang, magagisan pa ng granada eh. Sana inagisan nyo pang granada. Tayo na, binuhay nyo pa eh. Palpak din yung order sa inyo eh. Nagpa-RGB, RPG pa kayo, di ba? Nabalitaan nyo na rin po ba, Senator Trillanes, itong mga lumalabas na sinasabing medyo mas pribadong survey results na nagsasabing kahit pagsamasamahin daw ang iba pang mga maaaring contenders for the presidency in 2028, kahit pagsamasamahin pa daw yan ay hindi pa rin makakalaban sa mga numero ng vice-presidente. Ano po sa palagay ninyo ang imahe ngayon ng inyong complaint laban sa vice given those statistics? If in fact true. I dispute that, Miss Corina. And Natural. ito yan po yung narrative ng mga maka-Duterte na komo sikat, wag nyo nang kasuhan. Hindi naman pwede 'yon. Hindi komo ikaw ay popular, ay untouchable. Siyempre, ganyan naman talaga sasagot niya. Di ba? What do we expect came from Sonny Trillanes? Di ba? Siyempre, yan na yun. Yan ang re-replay niya talaga. Ka na. Dito sa ating disenyo ng justice system, pagka gumawa ka ng krimen, mananagot ka. Ito po, daang-daang milyon, yung confidential funds, billion pa, yung iba pang mga anomalya. Tapos, ikokompara natin yan dito sa naging kaso ni former Senator Bong Revilla na 90 million pesos. Hindi natin minamaliit yung 90 million pesos, but kumpara dito sa mga in-enumerate ko kanina, di hamak na mas malaki yon. Tapos, siya ay sitting vice president. Kaya kailangan ng pansin. Woo! Diyos ko. Ang sabihin nyo, napakalakas ni BP Inday Sara at ayaw nyo lang talagang paupuin. Diba? Kasi kahit, alam nyo mga kayon, alam naman neto mga to Alam naman neto mga to na wala talaga silang bilang. Kaya nga nagko-collab sila Alam nila na hindi nila kayang patumbahin o hindi nila kayang talunin si BP Inday Sara. Kung galing lang sa galing at walang dayaan sa botohan, hindi sila papantay at hindi sila paparehas kay BP Inday. Lalo-lalo na sa botohan at sa dami na nagmamahal kay BP. Totoo yan. Alam na nila yan. Kaya nga kung ano-ano ginagawa nilang paraan di ba? Alam na nila yan. At to the point, yung mga, I'm sure marami rin nakaka-realize nito. Alam din, hindi naman bobo to mga mainstream media na to Yung mga mainstream media, yung mga media na minsan naiisip natin na baka binabayaran o baka bayad, di ba? Yung mga misconception natin sa mga mainstream media. I give them the benefit of the doubt. Hindi natin inaakusahan na gano'n sila. Pero yan, matatalino yan. Alam na nila yan.
malamang sawang-sawa na yung mga yan. Yan ang mga numerong taxpayer eh. Di ba? Tayo yung mga numerong taxpayer, sawang-sawa na tayo sa mga kurap. Mas alam nila yan, mas exposed sila eh. Sa yung mga mainstream media, mas exposed sila sa mga news, yung mga current issues. So alam nila yan kung sino ang politika na alam nilang kurap. Malamang nagsasawa na rin yan. Di ba? Siyempre, hindi lang nila mapakita dyan dahil sa trabaho nila, pero siyempre, malamang sa botohan. Sa pagdating naman sa botohan, kanya-kanya naman tayo eh. Di ba? May kanya-kanya naman tayong will o free will kung sinong gusto natin iboto na alam natin tama. Di ba? So mga yan, I'm sure, wag lang sanang mabayaran o wag lang sanang madaan sa pera, di ba? Pero I'm sure, yung mga nakakapag-isip yan, sawang-sawa na din yan sa current o sawang-sawa na yan sa mga ganitong klaseng, alam mo yun, yung obvious na corruption, sobra naman. Di ba? Talagang laganap, talagang nakakasawa, talagang yung pangyayari talaga, Diyos ko, Santissima, talagang hindi mo maiisip na, puta, nangyayari pala to at pwede pala mangyari sa bansa It's going to natin. be a happy new year when we have more questions than answers regarding this flood control scandal. Hindi, wala tayong magagawa, no? Lalo na if you listen to our mga kababayan, talagang hinahanap nila yung malaking isda. Di ba? Kala nila yung malaking isda darating bago magpasko, pero hindi dumating before Bakit Christmas. hindi dumating? Yan hindi ko talaga masagot. Hindi ko masagot kung ano yung reason bakit hindi dumating, pero hanggang ngayon, hindi sila satisfied na yung mga yun lang ang nakakasuhan, di ba? Sinabi ng presidente, on November 13, 37 people allegedly involved in the kickback scheme will be locked up. They will not have a Merry Christmas. But why do you have to promise when you're Diba? going to break your promise? No, yun na nga eh. I think we should find out sino ba yung nagbigay sa kanya ng data na yon, di ba? Because ako, in public service or even in whatever I do, ang mas gusto ko yung is limited promises and over-deliver. Yes. Di ba? Yan ang gusto ko eh. But of Minimal course, if the promises. data is given to the president, Someone has shouldn't to he be- read through the data first and before saying anything, he should do his homework? Hindi, pero But siyempre he spilled the beans. sa dami ng staff work, 'di ba? Sabi nga, when you're president, you expect na complete staff work has been done. 'Di ba? Pag binigay sa iyo yan, dapat dumaan na yan sa masusing proseso. Yes. Talagang ayos 'yun. So I think whoever Hindi na kumbaga, tingin na lang yan. Tingin na lang. Kaya kami mga kalusot eh. May mga kalusot. Kasi hindi naman pwede babasahin yan ng presidente sa dami pa naman ng trabaho. Kumbaga, pagdating yan sa kanya, talagang dumaan na yan sa masusing paraan. Not unless, etong mga kabinete mo, mga ano din, di ba? Kaya ikaw din ang damay, di ba? Tama naman yung sinasabi ni Toby na gave kailangan masusi. Pagdaan sa presidente, dumaan na yan sa masusing proseso. information to the president, dapat they have to stand up for it, 'di ba? Bakit naman nila nilagay yung presidente sa ganung sitwasyon? So, kailangan niyang palitan yung mga tao who have given him the misinformation. So, given that... Doon na tayo magkakaproblema. So, Kong Toby, Hindi, yung Given sinasabi the mong fact- palitan yung mga tao. Oo. Ang problema nga, 'di ba? Kay presidente masyadong mabait. I think nahihirapan siya. you were not Congressman Toby Chanco and you were just an ordinary Filipino citizen, no position in Congress, no position in government. Can you still trust the word of President Bongbong Marcos? Yes, because nakikita naman natin na hindi naman niya sisimulan tong investigasyon na to kung hindi siya seryoso. No? At least doon sa puntong yon, natutuwa ako. Because as I've said, di ba, I've raised budget issues as early as 2012 nung ako ay first-term congressman. Hindi ito yung unang pagkakataon, di ba? Yung iba sinasabi, bait ngayon lang ako nagsalita. Yun na nga tignan mo, hindi matandaan ng tao na ako'y nagsalita laban sa budget noong 2012, noong 2013, and I think 2015 Basta 3 beses yan. Pero yan nasa records ng Congress yan. Sinasabi ko kung ano yung mga puna ko sa budget. Hindi matandaan ng tao. Bakit hindi matandaan ng tao nun? Kasi nag-iisa lang ako nun Di ba? I was a lone voice. Pag mag-isa ka lang, independent ako nun, hindi matandaan ng tao. Okay? Kaya ngayon, nung presidente na nagsalita, tsaka lang nakita ng tao na talagang dapat gawan ng solusyon itong problemang to. Problema,
hindi naman ginagawan ng solusyon, 'di ba? Na parang dinedelay pa, 'di ba? Delay, sabi nga nila, justice delay, justice denied. Ang problema niyan, kailan pa? 2027 wala na masyadong mangyayari niyan. 2028 ilang taon na lang. 'Di ba? Ilang taon na lang, botohan na ulit, national election na. Alam niyo kung meron talagang gustong managot, meron At kayang gawin sa mas mabilis na paraan kung gugustuhin. Kaso mukhang ayaw kaya maraming dahilan. Yun lang naman yun That's the point 'Di ba? Yung sinasabi ni Toby Chanco, pwede kasing, si President Bongbong ang nagsimula. Ang tanong, baka mamaya sinabi lang niya na gusto niyang simulan. 'Di ba? Ang problema, kailangan pag sinimulan, kailangan i-prove mo na may tatapusin ka din. Na meron ka talagang ipapakulong. Hanggang ngayon, wala pa So paano pa kami maniniwala niyan? 'Di ba? Ang hirap naman ng sinasabi na 'yon na parang magsulat ka sa tubig. 'Di ba? Parang magsulat ka sa tubig tapos basahin mo. Parang ang hirap naman paniwalaan Pag sinimulan mo, tapusin mo sa mas mabilis na paraan. Kung meron naman talagang mabilis na paraan, hindi yung parang ang tagal pa. Na para bang nawawalan ng pag-asa yung mga Pilipino na may makukulong pa ba o wala, madadawit ba yan? Yung alam natin o hindi? 'Di ba? Para bang ang nauuna pa nakulong, yung talagang ang lalayo naman sa topic, 'di ba? Sana mas mabilis. Then kung mabilis, kung meron man mangyayari, this Pilipino na magdedesisyon nun. Kung mariregain mo man yung trust na trust issue sa amin, 'di ba? O parang ang hirap na rin kasi at parang wala na rin talagang paraan. Talagang na ang Pilipino naghihintay na lang ng 2028. Kasi ako naniniwala ako matatapos pa niya yung termino niya Matatapos pa niya yan, sigurado ako. So maghihintay talaga tayo ng 2028. Mga kayon, maraming salamat sa pagkikinig. Hanggang mamaya ulit, Joe Malone TV.